Si Lord Rama, ang hari ng lahat ng hari, unang parte. Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 3, Verse 22. Ang katauhan ng Diyos na si Sri Rama ay nag-anyong tao at nagpakita sa mundo upang gawin ang mga nakakalugod na gawain para sa mga demigods, ang mga namamahalang personalidad upang mapanatili ang kaayusan ng sansinukob. Minsan, ang mga demonyo at ang mga atheist ay nagiging tanyag dahil sa kanilang pag-usad sa material na sibilisasyon sa tulong ng agham at iba pang mga aktibidad na may layuning hamunin ang itinatag na kaayusan ng Panginoon. Ngunit dahil sa kaunting tagumpay sa material na pag-unlad, minsan ang mga atheist na to ay naghahamon pa sa Diyos. Isa si Ravana sa kanila at nais niyang ilipat ang mga karaniwang tao sa heavenly planets gamit ang mga material na paraan nang hindi isinasaalang-alang ang kinakailangang mga kwalifikasyon. Nais niyang magtayo ng hagdanan na direkta na makakaabot sa makalangit na planeta upang hindi na kailangang sumailalim sa mga mabuting gawa na kinakailangan upang makarating doon. Nais niyang gawin ang iba pang mga gawain na labag sa itinatag ng mga batas ng Panginoon. Hinamon niya ang awtoridad ni Sri Rama, ang katauhan ng Diyos, at dinukot ang kanyang asawa na si Sita. Siyempre, dumating si Panginoong Rama upang kastiguhin ang atheist na ito bilang tugon sa panalangin at kagustuhan ng mga demigods. Nagsisimula tayo sa pakikinig tungkol kay Balmiki na nagsalaysay ng Ramanayan. Isang araw, dumating ang dakilang santo na si Narada Muni sa ashram ni Balmiki. Matapos ang kanyang paggalang, tinanong ni Balmiki si Narada, "O pinakamahusay, sa lahat ng nakakaalam ng katotohanan, mangyari bang sabihin mo sa akin kung sino sa kasalukuyan sa mundo ang pinakamataas sa lahat ng dakilang personalidad? Sino ang may lakas upang magbigay ng proteksyon sa lahat sa tatlong mundo?" Sumagot si Narada Muni, "May isang harin na nagngangalang Rama na lumitaw sa dynasty na Ikshbaku bilang anak ni Maharaj Dasarat. Siya ang katawan ng lahat ng mabubuting katangian at ang Panginoon na walang hanggan ang kapangyarihan. Ang mga bisig ni Rama ay umaabot hanggang sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang lalamunan ay may 3 guhit na katulad ng mga nasa conch shell, at ang kanyang balikat at dibdib ay malapad. Malaki ang kanyang mga mata. May bahid ng berde ang kanyang balat, at siya ay makislap. At ang kanyang mga galamay ay may symmetrical at mahusay na nabuo.
Ang kanyang talino ay hindi masukat. Kanyang anyo ay seryoso at ang kanyang pananalita ay malalim. Ganap na bihasa si Rama sa paggamit ng mga sandata. Mayroon siyang ganap na kaalaman sa mga Vedas. Si Rama ang tagapuksa ng lahat ng kaaway at ang tanging kanlungan ng mga deboto sa kanya. Siya ay matalino, maawain, at seryoso tulad ng karagatan. Si Rama ay magiting sa labanan at minamahal ng lahat ng nilalang. Ang kanyang kagandahan ay higit pa sa liwanag ng kabilugan ng buwan. Si Narada ay maikling nagkwento tungkol sa buhay ni Panginoong Ramachandra. Sa panahon ng paghahari ni Panginoong Rama, walang sinuman sa kanyang kaharian ang nagdurusa sa sakit o sa mental na kaguluhan. Lahat ay maligaya at maunlad. Walang takot sa mga magnanakaw, kakulangan o gutom. Mamamahala si Panginoong Ramachandra sa mundo sa loob ng 11,000 taon bago siya bumalik sa kanyang pinakamataas na tahanan sa espiritual na kalangitan, ang Vaikunta. Umalis si Narada, ngunit hindi nagtagal. Dumating si Lord Rama upang bisitahin si Valmiki. Si Valmiki ay mapagkumbabang yumuko upang magbigay ng kanyang paggalang ng may malaking respeto. Matapos na manalangin, nagsalita si Lord Brahma kay Valmiki. Dumating na ang oras para isalaysay mo ang kasaysayan ng buhay ni Panginoong Ramachandra. Ito ang magiging salaysay na puno ng transcendental na gawain at nilayon para sa mga pangkahalatang kapakanan ng lahat sa mundong ito. Pagkatapos ay umalis si Lord Brahma, sakay ang kanyang makalangit na swan. Si Valmiki ay naupo upang magmeditasyon sa mga gawain ni Panginoong Ramachandra at siya ay labis na napaisip, nagmeditate sa mga ito. Maliwanag niyang nakita ang mga kaganapang bumubuo sa pagpapakita ni Panginoong Ramachandra sa lupa. Sundan ang ikalawang bahagi bukas. Haribol.